Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kaban Pisces. This reading is for you. Tingnan natin iyong March 16 to 22, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Kunin mo lang ang sayo. Magkaiba ang general sa personal. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, ang dami naman. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin isipan kung hindi naman magaganap at mangyayari o magtutugma, hindi mo ito energy. Or there's a changes happen. Maaari nakakita ka ng mga repeating number, 555, 2424 o related itong number sa'yo. Meron din tayong 1122 and then also meron tayong great ship yan at saka 999. This is a releasing to take it action. May i-release ka sa buhay mo or anything, something releasing into your life at magkakaroon ng fresh start. And the good luck is in your side. You need to trust to your intuition kasi malaki ang mangyayari sa buhay mo. Magkakaroon ng spiritual awakening or magkakaroon ng light up o mga pagbabago sa buhay mo. Lalo na when it comes to a commitment. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Okay, there's a change. Ayan o, change. Unahin natin si change. Encouragement, support, obstacle, battle, calling, restructuring, creative work. You are going to level up. It might not feel good initially, but it will prepare, di ba? You to handle the greater things in life for your highest good. That is the why you've been looking for. Push through it. There's a reward waiting at the finish line. Okay, may magandang mangyayari sa'yo kasi there's a changes and there's a good times. 242 for leisure, rest, holiday, pleasure, love, affection, kindness, and happiness. You are worthy of affection, leisure, and pleasure. If you tell your family and friends how you feel, you'll find that you're on the same page and can work together effectively. Kasi alam mo, when it comes to a relationship kasi, kailangan alam mo yung bawat isa sa inyo. Kung, alimbawa, nag-away kayo. Diba? Sabihin mo yung nararamdaman mo. Kailangan din kasi is both of you is magkaroon ng open up or magkaroon para maging same page kayo. Kayo na yung bahala doon kung paano nyo gagawin yun. Diba? Many people are rooting for you. If you spread love, it will find its way back to you. Multiply. Kailangan dito medyo mahaba yung pasensya mo, no? Kailangan dito talaga. Sabi naman dito, di ba? Kung i-spread mo yung pagmamahal, it will find its way back. Babalik yun. Hindi lang 2 times. 3 times. Dami mong baka related to sa'yo. 3, baka yung lucky number mo, 10, 12, 28, 35. Ikaw lang palaging daming lumalabas na card. Ewan ko why. Sa iba, 4 lang. 4 lang naman kasi kinuha ko talaga. pero sa'yo, laging madami. Okay. Ang nakikita ko dito, may isang sitwasyon sa'yo na magtatapos na. Kasi magkakaroon siya ng stability. Yun, may magtatapos na situation. Halimbawa, you're in a sad situation. Kasi, why? Nandito rin kasi si change, diba? Tapos nandito rin si good times. And nandito rin si great ship, diba? Yan. And then also, sa nakita ko rin dito, is iba dito in a workplace, may mga shipment or pagbabago talaga. Iba dito is magkakaroon ng settling down, magkakaroon ng stability, anything. Sa pera mo man yan, sa relationship in the family mo yan, sa karelasyon mo, sa asawa mo man yan, saan man yan, sa trabaho mo man yan, magkakaroon ng ganun. May mga magtatapos na sa nakita ko dito. And also, is pag-uusapan ka daw. Or, may mga taong na pag-uusapan ka or pagchichismisan. Yan, may mga small problem ako na nakikita sa'yo.
Yun. And then also, makaka-receive ka ng information or communication. Ganyan. Or you're thinking to communicate, no? Sa nakita ko dito. And then also, you look into the future naman. Kasi andito na magkatabi na siya, oh. May mga sitwasyon na makakaramdam ka ng mga papuri, pagmamahal, or you giving you love, or someone's give you a love. So nakita ko dito, may mga kasiyahan o makakaramdam ka ng saya, you feeling happy sa iba sa inyo. Iba dito is, yun nga, stability. And then, may mga positivity happen naman kahit papaano. So nakita ko dito, may mga maiisip ka daw o may mga memory from the past or current or thinking for a future na may mga iisipin ka. May iisipin ka. Memory from the past or thinking for a future, mga ganyan. May nakita ko na something happen. Sana hindi lahat. This is a warning lang naman ito. May mga biglaang mangyayari. Hindi ko alam kung sa'yo or someone sa buhay mo. Siyempre, wag naman, no? Na nakita ko, mag-ingat na lang kayo. May mga sitwasyon na biglaang mangyayari na accident. Ingat kayo sa mga matatalim na baka may matusok, mahiwa, masugatan, madapa, mabangga. May nakita akong hospital, ganyan, o may mga magpapadoktor, ganyan, meron surgery. Hindi naman siguro kayo lahat. Baka mali mo, di ba? Kaibigan mo, o kaya, mahal mo sa buhay. Wag naman sana. Warning lang naman yun. Kaya kung may mga ganong issue, ay magtanong na kayo. Kung okay ba sila, mag-ingat sila, mag-pray kayo, yung mga ganon. This is not a negative. This is a warning. Kaya nga warning, diba? And then also, sa nakita ko sa iba ay may mga, kung ano yung itinanim mo in the past, yun yung anihin mo. Kung i-harvest mo yung ginawa mo. Halimbawa, nagtrabaho ka ng 20 days. Diba? Yun na masasahudin mo. O kaya, nagpunla ka o may trabaho ka in the past ng masama. Ay, naku, marireceive mo talaga yun. Diba? Maring karma yun. Yung mga ganun. Kaya mag-ingat tayo rin, no? Sa nakita ko dito. May sinasabi dito na sasakyan or vehicles. Hindi ko alam. Motor, bangka, coach, hindi ko alam, basta something vehicles. Hindi ko alam kung bibili ka ng vehicles or there's a danger when it comes sa paglalakad, pagka-travel, or sasakyan, tubig, gano'n sa nakita ko dito. Sana wag naman, di ba? May mga gano'n ako nakikita. Hindi ko alam kung bibili ka ng vehicles, papagawa ka ng vehicles, baka sira yung vehicles mo, motor man yan, sasakyan man yan, o kaya baka bibili ka ng vehicles second hand, hindi mo na check up, hindi pala maganda yung quality. May sira pala, hindi mo napansin. Yung mga ganun, diba? Or kaya naman, bibili ka ng vehicles. Ganyan. May mga sitwasyon na magkakaroon ng changes talaga sa iyo kasi andito rin si changes. May mga movement, may mga change of journey at magkakaroon ng isang distance. Hindi ko alam why ikaw ang di-distance or someone is magkakaroon ng distansya or magta-travel ka. May travel din kasi ako nakikita. Maring maglalay ka sa bangka, barko, or traveling, o may mga lalakarin ka. Ganyan. O may mga ayusin ka. Ganun. Tingnan natin ang energy ni Pisces. Bakit ganito? Bakit po? Energy niya. Okay, meron ka daw mga energy mo this week, may mga iilusyonin ka or may mga iisipin ka at night sa nakita ko dito. Sa iba sa inyo, maaring night shift kayo or hindi kayo mapagkakatulog or magkukulang kayo sa tulog. Sa iba sa inyo is meron kayong gagawin na isang
project or may mga a-actionan kayo or magti-take a risk kayo. May isipin kayo na you want to take a risk. Ganon, sa nakita ko, na gusto mong mag-success yun, na gusto mong ma-fulfill yun, o gusto mong ma-achieve yung bagay na yun. Yun. Maaring ito is related to a relationship when it comes to your family, kapatid, magulang, kasama sa trabaho, yung mga ganon. May mga iisipin ka raw to achieve or to fulfill. Ganon. O kaya, yung iba naman sa inyo is andito rin yung pagbabalik ng inyong energy this time. Maaring magkakaroon na ng changes. Kumbaga, kung nagkakaroon ka ng sadness in the past, this time is magiging okay ka na, magiging maganda na yung takbo ng energy mo, parang andito na yung lakas ng loob mo, you feeling confident, feeling new, ganyan. Makakaramdam ka ng kasiyahan, mga ganyan. May mga happiness and new beginning happen naman this week sa'yo, sa nakita ko dito. Yun. May tao ditong nag-iisip, ano? Parang may taong nag-iisip. Magkakaroon ka ng communication with sa maaring kapatid mo, maaring magulang mo, maaring karelasyon mo, maaring kapatid, ganun. Ang nakikita ko dito. Sa iba, ganun. Or thinking, or yung tao na yung nagtithink sa'yo na kausapin ka niya, ganyan, bumalik siya sa'yo. Tingnan natin ano ang parating. Kay Pisces. Or maari ikaw yun na, tandaan niyo pala tayong vice versa. Kasi minsan nagba-vice versa yung ano natin eh. Anong ibig sabihin? Okay, ang parating sa'yo, may tao daw na makikipag-usap sa'yo. Maaring ikaw ito or vice versa. Tao na maaring hindi kayo nagkasundo, nag-away kayo, malapit sa'yo, na maaring may matagal na kayong hidwaan nito. Maaring kakausapin ka niya. Pero ang nakita ko sa'yo, parang hindi mo siya kakausapin. Nakikita ko, sana wag naman, di ba? Paano kayo magkakasundo? Iba dito, baka kausapin nyo. Or baka ikaw yung lumayo. Sana wag naman. Kasi, kung hindi mo siya kakausapin, hindi kayo magkakaayos nito. Kasi, ang nakita ko dito, may tao dito na gusto niya ng open communication sa'yo, gusto niya ng partnership sa'yo, gusto niya ng connection sa'yo, gusto niya ng commitment sa'yo, or gusto niya ng union, or kumbaga, pagkakaroon ng magandang relationship, or magkaroon sa inyo ng development. Pero ang nakikita ko sa'yo, parang hindi ka haharap. Yun nakikita ko. Ari ko, anak. Ganun. Sana wag naman, no? Para maiwasan. Kasi andito rin naman parang kapamilya mo to, kasama mo to sa trabaho sa iba, o karelasyon mo. Kasi andito rin si Ten of Pentacles. Ay, sana wag naman, no? It's time din kasi to accept, no? Yung mga nagaganap o nangyayari sa'yo. Kailangan mo rin kasing humarap. Kasi nakita ko dito, hindi ka harap. Kailangan mong humarap para magkaroon ng magandang resulta. Para dumating talaga si Ten of Pentacles. Siyempre, if you want to think to the future, kailangan magkaroon ng pagtatapos sa isang bagay sa buhay mo. Huwag mong hindi harapin. Don't block. Ikaw parang feeling ko ikaw yung magbablock or someone is blocking. Vice versa. Ano dapat iwasan ni Pisces this week? Or maari meron na kayo mga binila o ayaw nyo kausapin. Dapat iwasan. The Emperor, bakit? Anong ibig mong sabihin?
Okay, um, iwasan mo daw ang isang situation na, or vice versa tayo, na maging matigas sa sarili, or handito yung sitwasyon na hindi makapag-let go ng mga nakaraan na nangyari in the past, if ever na meron ka man, sa nakita ko dito, iwasan mo yung magsarili ng movement, ganun nakikita ko. Iwasan mo rin yung magkaroon ka ng boundary. Okay naman magkaroon ka ng boundary in a good way, ang sinasabi dito. Aray anak, dito ka, nakagat mo si mami, paluga. Yun, iwasan mo rin yung hindi mo makamtan yung true goal mo sa buhay mo, o yung hindi mo makamit yung wish come true mo na gusto mo mangyari talaga sa mundo. Tulad ng total 100% of happiness, ganyan. Kasi lumalabas ka na sa akin ng 9 of Cups eh. Sa nakita ko dito eh. Parang nandito na si 9 of Pentacles saka Chariot. Tapos nandito na si 9. Andito yung sitwasyon kasi na maaaring mga iiwas ka eh, no? Or vice versa. Or someone is iiwas sa ganun. May mga decision making ka na paninindigan mo, ganyan, magiging matigas ka, iwasan mo yun. Yun mga dapat mo iwasan. Yung mga hindi mo i-pursue yung talagang gusto mong mangyari sa buhay mo. Let go the past. Kailangan mo i-release yung mga worrying, pag-aalala. Kailangan dito is magkaroon ng katahimikan. Maging open up ka, ang sinasabi rin dito. Yan. Release mo yung pag-aalala talaga. And syempre, peacefulness, no? Ang nakikita ko dito. Iwasan mo yung mawalan ka nun. Kasi minsan, andun tayo sa sitwasyon na, alam mo yung sasabihin natin, okay naman ako, masaya ako, ganyan. Pero deep inside, may something happen or there's something, alam mo yung may kulang. Ganun. Alam naman natin sa sarili natin, nalaramdaman natin sa sarili natin, na parang may kulang. Parang hindi ako masaya. Parang hindi ako kumpleto. Yung mga ganun. Iwasan mo yung makaramdam ng ganun. Kung kailangan mo mag-open up ka. Ganyan. Tingnan natin ang love. Or vice versa. O kaya mag-open up ka ng mga nararamdaman mo sa mga taong trusted person mo. Ganyan. Anak, ano ba naman? Nakut! Dito, kayong dalawa. Love. Love sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kasama sa trabaho. Okay. When it comes to a love this week, ang nakita ko sa'yo dito, maaring, yun nga, maaring may makikipag-usap sa'yo. Ganyan. Na gusto mo na ng peaceful, o gusto mo ng katahimikan, or someone want ng katahimikan sa'yo. Baka makapag-usap sa sa'yo, ganyan. Kasi andun yung sitwasyon na magkaroon na ng, gusto na niya ng kasi itong tao na to, very care siya sa'yo. Hindi ko alam why, sino siya. There's a mother figure, ako nakikita dito. Ganyan, na maaring may mga past issue kayo. Maaring iba sa inyo, karelasyon mo to, di ba? So, iba sa inyo, kasi andito si lovers, iba sa inyo, to, karelasyon. Kung meron kayong karelasyon or family, ganyan, magkakaroon ng transformation or magkakaroon ng katahimikan sa iba. Ganun nakikita ko. Kuhanin ko nga ito si So, iba sa inyo, single kayo. Okay, when it comes to a love, ang nakita ko dito, you care, pero ang nakita ko, iisipin mo lang yung sarili mo.
hindi ko naman sinasabing sarili mo na parang you want to be alone, parang you have meron kang sariling direction, may sarili kang movement when it comes to a love. Ganun. Halimbawa, maaring iiwas ka sa kanya, ganyan, o iiwasan mo na siya. Unahin ko nga, kung kayo nagkahiwalay nito, nagkaroon na ng movement, no? Ibig sabihin, ay maaring itong tao na to ay magte-text siya sa'yo, kakausapin ka niya, kasi hindi ka pa kanya kayang abandonahin o hindi kanya kayang kalimutan at very care siya sa'yo. Ibig sabihin, gusto niya ng peaceful sa'yo. And then, kung kayo is magkasama nito, magulang mo man to, karelasyon, family mo man ito, magkakaroon ng pag-uusap. Ako nakikita dito, pero I hope makipag-usap ka din or vice versa tayo, no? Yun ang palagi nyo iiwasan, yung hindi ma-resolbahan ng isang sitwasyon. Yun ang nakikita ko. Kasi you want to be alone. Sana walang mag-away. Sana walang maging matigas para magkaroon ng pagsaayos. Yan, maaaring makaka-receive ka ng text message or yung makikipag-communicate ka dito. Pero ang nakita ko, parang aayaw ka nga. Kasi ang gusto nito magkaroon ng pagsasaayos eh. Ikaw or someone gusto ng pagsasaayos. Kamusta ang money niya this week? Kamusta money ni Pisces this week? Anong ibig sabihin? When it comes to your money, nakapokus ka naman. Napaka-caring mo naman sa nakita ko dito. Pero may konti lang na hindi siya ganoon na magsasucess. Medyo magiging mabagal yung successful or there's a growth, ako nakikita. Maaring may mga sitwasyon this week na madidiktahan ka ng mga magaganap o mangyayari. Maaring halimbawa, may pagkakagastusan ka, ganun. Mamamanipulate ka ng sitwasyon. Medyo magiging weak ka this week. Baka may mga bibilin ka, may mga kailangang gastusin. Ganun. Sa nakita ko dito. Ingatan mo rin kasi medyo baka maging mabagal yung takbo ng growth ng iyong money. Sa nakita ko dito. Yun. O kaya may tutulungan ka, may pagbibigyan ka ng pera, o may paglabas kasi ako nakita. May mga sitwasyon when it comes to money na hindi mo mapag-iisipan muna, tapos bigla ka mapapagastos. Halimbawa, ay kailangan ko ba talaga nito? Halimbawa, meron ka namang bag, 'di ba? Yung bag na yun hindi naman sira, pero gusto mo pa ng bag na bago. Yung mga ganon. Baka hindi ka makapag-isip bigla mo siyang mabili. Mamamanipulate ka ng damdamin mo or ng emotions mo. Ganyan. O kaya, halimbawa, merong lumabas yung bagong iPhone 17. Ibig sabihin, yung iPhone mo, yung meron kang cellphone ngayon, umaandar naman, hindi naman siya sira, pero attract ka yung mga ganun. Anak, sorry. Opportunity this week. Ni Pisces. May mga bagay na hindi mo mapag-iisipan when it comes to money this week. Pag-isipan mo muna bago mo desisyonan. Bago mo bilhin. Or desisyonan. Opportunity. Opportunity this week. Meron kang mga a-actionan. Ako nakikita dito na malilito ka. O may mga pahahalagahan ka na pwede kang malito. Or meron kang mga i-start na malilito ka. Sa iba naman sa inyo is maaring magdadalawang isip kayo sa pagbibigay ng pera, pagtulong o paglabas. Sa iba naman sa inyo is may isang mystery na pwedeng mabunyag or may malalaman ka. Ganyan. Yun ang nakita ko opportunity mo. Kung ano mo lang yun sa'yo doon. Iba sa inyo, opportunity
Maaaring may mangutang sa'yo. Yun ang nakikita ko. Pero mag-ingat ka kasi lolokohin ka daw. Baka hindi ka mabayaran agad kung malolokohin ka. Or oo, baka pag kung mangungutang siya sa'yo. Or manghihiram. Tingnan natin advice ni Pisces this week. Paghiram o pagtulong. Maaaring halimbawa, hingi ako sa'yo ng tulong. Sabi ko, wala akong pera kasi kailangan ko. Pero nagsisinungaling ako nun. Ayoko lang gastusin yung ipon ko. Yung mga ganun. Tingnan natin ang advice. Ayoko lang mabawasan yung alkansya ko. Yung mga ganun. Kaya sa'yo ako manghihiram. Kasi mabait ka naman. Diba? Kumbaga, kung kahit kailan ko lang bayaran, okay lang sa'yo. Yung mga ganun. Okay, ang advice sa'yo. Kailangan mo daw planuhin yung mga, you need to be very careful sa lahat ng mga plano mo, you need to be stable, sa pera man yan, sa trabaho man yan, sa magulang mo man yan, anything, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Planuhin mo daw maigi. You need to be very careful. And then also, kailangan sa'yo is renewal, kailangan is harmony, and then admitting a situation na kailangang magkaroon ng recovery or success. Kailangan sa'yo is itama na yung mga naging mali, itama na yun. Kailangan sa'yo is magkaroon ng clarity or magkaroon ng tamang decision this time. Pahalagahan mo lang din yung sarili mo. And then, wag kang basta-basta maggagawa ng isang desisyon na hindi ka prepare, hindi ka sure, ganyan, no? Sa nakita ko dito. Planuhin mo daw lahat. Siyempre, andun din yung sitwasyon na kung alam mo namang nasa tama ka, protektahan at depensa mo yung sarili mo. Kailangan mo rin na manindigan sa mga sitwasyon mo na ikakabuti ikakabuti, hindi yung because of the pride, hindi doon. No? Kung any situation mo sa buhay mo, yun. Arigato namaste, God bless.